mananagot po sa ating batas. At sana nga, yung batas na yan ay sa lalong madaling panahon. Diba? O, ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GPnatics na masyado akong naalarma dito sa isang nakita ko sa social media. Napapansin ko lang, mga kababayan, itong si Senador Rodante Marcoleta, napapansin ko na masyado po itong balat sibuyas. Mga kababayan, parang itong si Marcoleta, pinaiyak ni Vice Ganda. Kaya tuloy nagmukhang engot, nagsusumbong mga kababayan na wala naman kinalaman doon po sa kanilang pinag-uusapan sa committee ng Games and Amusement. Diba? Oh, pakinggan nyo itong mga pinagsasabi ni Marcoleta na ito, mga kababayan ko. Marahil nakita nyo na to sa iba pero gusto ko lang po reaksyonan dahil nga sabi kong ganun, bakit ganito ang magsalita itong si Marcoleta? Parang bata, mga kababayan, na nagsusumbong. O yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Oo. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Marcoleta, napikon ka doon lang sa maliit na bagay na yon. Di ba sabi nila, mga kababayan, ang isang politiko should not be, tawag dito, wag maging balat sibuyas. Should not be onion skin. Mga ka-GPnatics. Alam naman natin, unang-una kasi Marcoleta. Alam mo, sa totoo na sabihin ko sa iyo kung ayaw mo pala na ikaw ay napupulaan, ayaw mo ikaw na nagiging katatawanan, bakit ka kasi pumasok sa politika? Diba? Ang totohanan yan, bawal nga kayong pumasok sa politika Bawal din kayo na makialam sa politika. Pero ikaw, 18 years na nandyan, tapos hanggang ngayon, pikuning ka pa rin. Simpleng banat na tingnan yung mukha mo. Tapos, galit ka na kay Vice Ganda. Mga kababayan, eto kasi sa totoo lang, minsan ayaw ko rin ng banat ni Vice Ganda. Kaya lang, naisip ko, trabaho niya yan Diba? Ganyan yung kanilang trabaho, magpatawa. Diba? Ganyan yung kanilang trabaho. Palagi ko naman wala namang masama doon. Tingnan nyo nga, yung mukha ni Marcoleta, kung matatawa ka. Bakit naman kasi yung mukha mo ganyan? Marami naman kayong pera. Nakita ko ata yung anak mo noong nakaraan si Paulo Henry, mayroong relo na ano ba yun? Patek ba yun, mga kababayan? Na worth 4,800,000 parang ganon? Bakit kasi yung mukha mo hindi mo ipalinis? Oh. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Oh. Ayaw ko na pong patusin siya. Ayaw niya na daw patusin siya. Mga kababayan, pero meron pa itong sinabi na parang siya na nakita niya na mali yung kanyang hindi dapat siya na dito nagsusumbong. 'Di ba? Bigla niyang binago, mga kababayan, na sinasabi niya kaya daw lumalala itong mga taong ito kasi marami daw ang kumukuha sa kanila. Natural, mga kababayan. Talagang pag ikaw ay nagpo-promote ng isang business, natural, Marcoleta, sinong kukunin mo? Yung walang impluwensya? Siyempre, pag magpo-promote ka ng business, ang kukunin mo, mga kababayan, yung taong kilala. Para tangkilikin din yung iyong negosyo. Bakit ba asiwang-asiwa ka dito kay Vice Ganda? Baka naman. Sabi ni Broxo, Broso Oxford, mukhang kuryente si Marcobet. Mga kababayan, tingnan nyo, yung mukha niya, hindi siya panlalait, mga kababayan. Ako, pangit ako 'di ba? Tatanda rin tayo, kukulubot.
Pero kakaiba talaga yung kulubot na mukha ni Marcoleta eh. Hindi talaga. Kaya siguro siya pinagtatawanan ni Vice Ganda. Hindi, siguro patawarin niyo po ako. Pero mga kababayan, nakikita ko lang eh. Talaga marami talaga matatawa sa'yo. Lalong-lalo na nung inagawan ka ng hopya. Diba? Mga kababayan, Marcoleta naman, Diyos mio Marimar. Simpleng bagay, sabi nga nila, dapat ang isang politiko, mga kababayan, malawak ang PC mo. Dapat pag politiko, alam mo naman na ikaw ay prone to public scrutiny. Diba, OJP? Prone to public scrutiny. Hindi naman yun sa trabaho ni Marcoleta. Hindi nga eh. Hindi nga doon. Pero syempre, mga kababayan, ang isang tao, minsan, diba? Alam naman natin, ang trabaho ni Vice Ganda, unless itong si Vice Ganda, mga kababayan, ang trabaho niya ay hindi po sa pagpapatawa, tapos ginagamit yung mukha mo para tumawa sila o tumawa yung ibang tao. Pangit naman yon, hindi mo ma-appreciate yun. Si Vice Ganda, isa naman siyang tawag dito, komedyante. So natural mga kababayan, ang style kasi ni Vice Ganda, yung pagpapatawa niya ay gumagamit siya ng ibang tao. Hindi kagaya ng mga dating mga komedyante na natural, kagaya nila yung yung nag-alien mga kababayan. At yung iba pang mga komedyante dati, natural na natural. Itong si Marcoleta, sobrang pikon eh. Pero kung nung nakaraan mga kababayan, 'di ba, grabe din itong mga asar dito sa mga sa kampo nila PBBM. Tapos ito ngayon, grabe. Kuya tayong nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Asar talo, pikon. Mga kababayan, Diyos mio, yun lang, Marcoleta. Siguro paano yan? Kung marami nang lumalabas na balita sa'yo, 'di ba? Mga balita sa'yo, yung sa COA report dati. Oh. Kasi, sabi ko nga, mga kababayan, kung hindi ka ready na ikaw ay mapulaan, na mapagtawanan, magamit ka ng mga komedyante, huwag ka nang pumasok sa politika. Diba? Yung magpakaseryoso ka na, doon ka na lang sa bahay ninyo para hindi ka nakikita. Oh. Syempre yan, unang-una, kahit sabihin mo, mga kababayan, diba? Si Vice Ganda, may galit pa sa inyo yan. Lalong-lalo ka na. Baka naiinggit si Marcoleta. Maglaladlad ka na kasi, Madam Senadora Marcoleta. Baka naiinggit ba? Sumbong dahil kay Commodore, sumbong dahil sa hopya, sumbong dahil kay Vice. Kaya nga eh. Diba? Grabe. Mga kababayan, ganong klaseng tao to. Matindi. Kahit yung kay Mima Alicia, pikon na pikon siya dun eh. Diba? Mga kababayan? Naku, Marcoleta. 6 na taon ka pa dyan sa Senado. Excuse me. Sabi ni Ma'am Felicity, ano naman daw ang nakakaasar o ano naman daw ang masama? Yung mukha mo daw talaga ay nakakatawa. Kaya nga eh, di ba? Mga kababayan, yung mga ganong bagay, total matanda ka na, dapat inuunawa mo na yun kasi yun ang trabaho nila. Gamitin ng ibang tao, mapintasan ng ibang tao, kasi yun yung paraan ng kanilang pagpapatawa. Hindi mo ba naiintindihan yon? Kami nga, kahit naiinis na kami sa'yo eh. Dahil sabi mo, sabi nila, hindi, attorney kasi yan, abogado kasi yan. Kaya ganyan. Natawa pa nga ako doon sa isang nakadebate ko dati, na isang Iglesia ni Cristo. Sabi ko, bakit kasi pumapasok at bakit nakikialam yan sa politika? Sabi ba naman sa akin, mga kababayan, nung isang nakadebate ko eh. Yan kasi yung ano niya. Yan daw yung tawag dito. Yun kasi ang gampanin niya. Parang ganon. Pero may ibang salita siya binanggit. Nakalimutan ko lang eh. Mga kababayan. Kaya sabi kong ganon, hindi Bakit yan? Ang kanyang tungkulin, mga kababayan, ay bilang isang abogado,
humawak ng mga kaso, hindi pumasok sa politika at makialam sa politika. Oh. Anak ng hilaw na sinaing. Hindi pa mas walang iya yung taong kinukonsente ang mga taong magnanakaw sa pera? Kaya nga eh. 'Di ba? Mga kababayan, mas nakakahiya yun. Pero mo, pinagtatanggol mo, ginagawan mo ng paraan kahit nung budget deliberation na imbis na ikaw, sabi mo, 8 taon ka na doon sa Kongreso noon, nung mga panahon na yon last year. Oh, sabi niya ganoon, bilang isang meron tayong sinusunod na nakaugalian natin dito. Hindi na natin tinatanong ang budget o kung saan gagastusin at saan ang pinaggastusan ng budget ng isang pangalawang pangulo. Anak ka ng baka. Kaya nga tinatanong kasi mayroong disallowances. Oh. Dahil daw may nakaugalian, mga kababayan, yun na lang daw ang sundin. Patay tayo. Okay? So, hanggang dito na lamang mga kababayan at magandang hapon po muli sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa mga susunod na live streaming natin. Bye! See ya! Sabi ni Ma'am Maria Teresa Rasa, mas may itsura ka pa nga ka, GP. Grabe naman. Mga kababayan.